Kamusta? Maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Tayo ngayon ay live ngayong linggo, direkta dito sa Jerusalem. At gusto kong humingi ng tulong ninyo para sabihin kung malinaw ba kayong nakakakita o nakakarinig o pareho. Kaya ilagay ninyo dito ang inyong mga komento para malaman natin kung talagang maaari na tayong magsimula dahil tayo ay nasa isang napaka-espesyal na araw, ang araw ng liwanag, ang araw ng himala ng liwanag, dito sa Jerusalem. At ngayon, lumalabas na ang mga komento. Ang galing, kaya Marley Jesus Silva. Shalom! Joel, na miyembro dito sa channel Shalom. Maligayang pagbabalik. Pakisabi kung malinaw ang panonood at pakikinig para opisyal na nating masimulan ang ating live. Kaya Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. At nagsasalita tayo ngayon, live mula sa Jerusalem, ngayong linggo. Ngayon ay alas 5 ng hapon dito sa Jerusalem, 17 oras, at tanghali naman sa oras ng Brasilia. Ngayon, nagsimula tayo ng 1 oras na mas maaga sa ating live. 1 oras na mas maaga kaysa sa nakasanayan natin. Inaalala natin ang himala ng liwanag dito sa Jerusalem. At may eksaktong oras para mangyari ito, at ito ay eksakto sa oras ng paglubog ng araw. Kaya, sa kaunting bahagi ng langit na nakikita ninyo dito sa itaas, makikita ninyo na talagang lumulubog na ang araw. At tayo magsisimula na sa ating mga pagdiriwang. At para dyan, maglalakad tayo dito ngayon sa mga kalsada ng Jerusalem para makita kung ano ang espesyal. At para dyan, may espesyal tayong bisita na palaging kasama dito sa ating channel. Kaya, lahat magbigay ng isang para sa aking tatay, Jorge. Shalom, anak kong babae. Ang saya. Palagi akong natutuwa kapag iniimbitahan mo ako. Sabi niya, espesyal na bisita, iniimbitahan niya ako. At hindi na ako nagdadalawang isip na magsabi ng oo. Gusto ko talagang sumali. So naglalag daw, mga kaibigan, tingnan ko nga kung may nagsasabi dito na naglalag. Naglalag ang larawan. Tara na, mga kaibigan, ilagay nyo dito sa mga komento. Mas gumanda na, ngayon mas gumanda na, malabo ang video. Kaya mga kaibigan, tara, tingnan natin. Dito, Shalom ate, gumaling ka na. Kaya mga kaibigan, ngayon magbigay tayo ng shalom at mainit na pagtanggap para sa tatay ko. Shalom, mga kaibigan. Ngayon, malinaw na ang larawan. Habang kumakanta ang mga tao, ngayon ay pista, di ba? Ipaliwanag ni Aline sa inyo ang Hanukkah, ang pista ng mga ilaw na isang kamanghamanghang bagay. Makikita ninyo na dumarating na ang mga tao dito. Napupuno ngayon ang mga kalsada ng Jerusalem at nakikita natin ang mga pamilya sa lansangan. Ang mga tao, kahit may maliliit na bata, hinahayaan nilang lumampas ang oras ng pagtulog ngayong araw. Gusto nilang makita at ipagdiwang ng lahat ang himala ng langis na ipapaliwanag namin sa inyo. Kaya, humihingi ako ng paumanhin kung hindi magiging 100% ang transmisyon. Minsan nagkakaroon tayo ng ilang problema kapag live tayo sa mga kalsada ng Jerusalem, lalo na sa mga mas luma at makasaysayang bahagi ng lungsod. Tulad ng narito tayo ngayon, nasa isang lugar tayo na tinatawag na Nahlaot, isa sa mga unang baryo sa labas ng mga pader ng Jerusalem. At dahil ang buong baryo ay gawa sa bato, mga kaibigan, hindi ito palamuti lang na bato. Ang mga bahay dito ay talagang gawa sa bato, buong baryo ay gawa sa bato. Minsan, parang nasa kuweba ka, kaya madalas maapektuhan ang signal. Bahagi ito ng karanasan ko dati dahil dito ako sa kalsada, sa likod lang, nakatira. Ipakikita ko sa inyo kung saan ako dati nakatira at sa mga taon ko rito, lagi akong may problema sa internet at telepono. Maliit lang itong kapalit para makatira sa napakahistorikal na lugar gaya ng Jerusalem, lalo na dito sa Nahlaot. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus,
at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Tatay, pakitulungan mo akong bantayan ang mga komento at sabihan agad ako kung may problema. O masyadong maliit ba ang letra? Hindi ko mabasa, pasensya na. Susubukan din naming sumabay dito, sabi nila maganda ang internet. Kaya, mga kaibigan, nasa huling araw na tayo. Ikawalong araw ng pista ng Hanukkah. Ito ang pista ng mga ilaw. Ito ay isang pista na ipinagdiriwang mula pa noong panahon ng Biblia. At ito ay nagdiriwang, sa totoo lang, ng mga kwento mula sa aklat ng Makabeo. Na isang kwento na 100% totoo at hindi nauubos dito sa Israel ang mga arkeolohikal na natuklasan na may kaugnayan sa panahong iyon. Kaya pinag-uusapan natin dito mga 2,200 taon na ang nakalipas may nangyaring napakatindi dito sa Israel sa simula. Ano ang nangyari? Noong sinakop ng mga Griego ang Israel, ang mga Griego ay mga pagano. Sila ay sumasamba sa maraming Diyos at nang sinakop nila ang Israel, dumating sila dito sa pinagmulan ng monoteismo at hindi nila tinanggap ang Hudaismo. Hindi nila tinanggap ang pananampalataya sa Diyos ng Israel kahit kailan. Dahil dito, sinimulan nilang ipatupad ang kanilang mga patakaran. Nagsimula silang magbawal ng mga tuntunin at batas mula sa Biblia. At sinubukan nilang ipilit ang kanilang relihiyon, ang kanilang relihiyong sumasamba sa maraming Diyos. Itay, sa tingin mo ba madaling tinanggap ng mga taga-Israel ang pagpapalit ng relihiyon para dito? Siyempre, hindi nila tinanggap at binago pa nila ang mga Griego. Itama mo ako kung mali kasi ikaw ang dalubhasa rito. Ginawa nilang isang politeistikong lugar ang Templo ng Jerusalem na napakahalaga sa Hudaismo. Nilagay nila ang mga rebulto nila, ang mga Diyos nila. Sa madaling salita, isa itong pambabastos sa monoteismo ng mga Hudyo. Tama ka. Isipin mong isa kang tao mula sa 12 tribo ng Israel na nakatira sa Jerusalem noong panahon ng Biblia. Nakikita mo ang mga dayuhang ito na sumasakop sa lupa, kinukuha ang templo ng Jerusalem, gaya ng sinabi ng tatay ko, at ginagawang isang politistikong templo ang templo ng Jerusalem. Pagano, lalo na para sa pagsamba kay Zeus. Ngayon, isipin ninyo ang bahay, ang lugar na kamakailan lang ay kinaroroonan ng kaban ng tipan, ngayon ay ang luklukan ng awa, ang lugar ng banal na presensya ayon mismo sa Biblia, ngayon ay naroon na ang isang imahe ni Zeus. Pagsamba, purong idolatriya sa loob ng templo ng Jerusalem at paghahandog ng mga maruruming hayop, kabilang na ang baboy. Ngayon, isipin ninyo ang pakiramdam. Isa itong malaking pambabastos, di ba? Isipin ang pakiramdam ng mga taong nakakita ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na sumakop sa Jerusalem. At pagkatapos, ang reaksyon na medyo lohikal din ng mga tao ng Israel. Isa itong malaking pag-aaklas na pinangunahan ng isang pamilya na tinatawag na pamilya ng Hasmoneo, na kilala rin bilang pamilya ng Makabeo. Sumigaw sila ng Mila Hashem Elai, kung sino ang panig sa Diyos, sumama kayo sa akin. At isang pamilya, kasama ang ilan pang mga kakampi, ay nagpasya na lumaban, magdeklara ng pag-aaklas laban sa pinakamalaking hukbo noong panahon na iyon, laban sa pinakamalalaking hukbo ng sinaunang mundo. Ang hukbong Griego na napakahusay at may mga advanced na teknik sa militar, mga makabagong kagamitan, at sa kabila nito, ang mga Hudyong iyon na walang anumang kasanayan sa militar ay nagpasya pa ring magdeklara ng pag-aaklas laban sa mga Griego. At ngayon, At ipinapakita ng tagumpay ang kahalagahan ng pananampalataya sa isang laban, di ba? Kung ikukumpara ang lakas militar ng magkabilang panig, wala talagang laban, pero kailangan nilang mabawi ang templo para sa Diyos kung ikukumpara, di ba? eksakto. Ibig sabihin, kahit sinong tao na may luhika ay magsasabing huwag simulan ang rebelyong ito, huwag simulan ang digmaang ito. Wala kayong kahit anong tsansa na manalo, pero kahit sinong may pananampalataya ay magsasabing wala na tayong ibang pagpipilian, hindi natin hahayaang magwagi ang idolatriya. At ito rin ang nangyari mga siglo na ang nakalipas, noong panahon ni Josue. Kasama ang 12 espiya, pumunta sila sa parehong lupa at nakita ang ganda nito, ngunit 10 sa kanila ang nagsalita.
Wala tayong pag-asa na manalo o makuha ang lupang ipinangako. Mas mabuti pang hindi na lang tayo umalis ng Ehipto kasi hindi rin natin makukuha ang lupa. Si Josue at Caleb lang ang nagsabing ipinangako ng Diyos ang lupa kaya natin itong kunin. Ibig sabihin, alam nilang hindi ito dapat gumana sa lohika, pero pananampalataya nila sa Diyos ang gumabay sa kanila. Ganoon din ang ginawa ng mga Makabeo at Hasmoneo. Ang pananampalataya ang gumabay sa kanila sa laban kontra sa mga Makabeo, sa laban kontra sa mga Griego, at talaga namang laban sa lahat ng lohika ng militar, kasaysayan, bilang at kahit anong lohika, nagtagumpay ang mga Makabeo laban sa mga Griego. Lahat ng kwentong ito ay nasa aklat ng mga Makabeo, kaya ito ang nagsasabi sa atin tungkol sa digmaan at tagumpay na ito. Mga kaibigan, napakalalaking labanan ang mga ito. Hindi ko alam kung alam mo, kakaunti lang ang nakakaalam nito. Dinala ng mga Griego ang mga elepante, kaya hindi lang sila, isipin mo, ang mga Griego ay hindi lang sumasakay sa kabayo, kundi pati elepante sa laban dito sa Israel. Hindi naman likas ang elepante dito. Galing sila sa Asya o Afrika. Ibig sabihin mula sa malalayong lugar, dinadala para magsilbing parang tangke. Kaya isipin ninyo ang iilang taong may pananampalataya sa Diyos na lumalaban literal sa mga elepante, napakalalaking hayop, laban sa napakalaking hukbo. At nandito ako nagbabasa ng chat para tingnan kung maayos ang takbo nito. Kaya, talagang isa itong tagumpay na higit pa sa milagro. Sa tingin ko wala nang ibang paraan para ilarawan ito. Ang tagumpay sa digmaan ay isang milagro na rin. Ngayon may isa pang milagro na hindi naman nabanggit sa aklat ng Makabeo. Pero ito ay kasing halaga rin ng una. O baka mas malaki pa. Makinig kayong mabuti, nang muling mabawi ng mga Makabeo ang templo ng Jerusalem, kailangan nila itong linisin at gawing banal muli. Kaya, ano ang ibig sabihin ng muling paglilinis, muling pagpapabanal? Una, alisin ang mga larawan. Siyempre, kailangan nating alisin ang mga larawan. Alisin ang mga natirang hayop na marumi tulad ng baboy. Lahat ng hindi nabibilang sa templo ay kailangang alisin, linisin ang templo, at ngayon ay muling italaga ito. Hanukkah, na siyang pangalan ng pista sa Hebreo. Ang pista na ipinagdiriwang ngayon ay tinatawag na pista ng Hanukkah, na ang ibig sabihin, literal, ay inaugurasyon o pagtatalaga. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang pista ng pagtatalaga. Pagtatalaga ng ano? Ang muling pagtatalaga ng templo ng Jerusalem. Malinis at handa na ang templo para sa muling pagtatalaga. Pero may isang problema. Ano ang mahalagang kailangan para gumana ang templo? Ilaw, di ba? Tama. Kailangan ang templo ng ilaw. Ano ang gamit para magliwanag dito? Gamit ang langis, di ba? Tama. Ibig sabihin, ang menorah, yung kilalang-kilalang kandelabrang ginto na may 7 braso. Sa ibabaw nito nilalagay ang langis at sinisindihan. At sa ganitong paraan, nililiwanagan nito ang buong templo ng Jerusalem. Ang problema ay hindi mo pwedeng gamitin basta-basta kahit anong langis, kailangan ito ay purong langis. Isang langis na espesyal na inihanda para sa templo. Dito siya dumadaan at nakikita ang mga abalang tao sa paghahanda ng pista, naglalakad sa iba't ibang lugar. Pero ang langis para sa menorah, kailangan talaga itong maging purong langis. Ngayon, ang problema ay kapag pumunta sila para kunin ang purong langis na ito, ang natagpuan lang nila ay Para sa isang araw. eksakto, maliit lang ang bangang sapat para buksan ang templo ng isang araw. Kaya napagdesisyonan nilang buksan natin ang templo, mas mabuti nang magamit ito kahit isang araw kaysa wala. Pumunta sila, nilagyan ng langis at sinindihan ang menorah, at nagdiwang ng pista ng pagbubukas. At bumalik sila kinabukasan, balak nilang isara ang templo dahil hindi pwedeng gumana ang templo ng walang ilaw, ng walang menorah, pero pagdating nila sa ikalawang araw, patuloy pa ring nakasindi ang menorah. At sa ikatlong araw, at sa ika-4 na araw, at sa ika-5 araw, at sa ika-6 na araw, at sa ika-7 araw, at sa ika-8 araw. Himala, ang langis na dapat sana'y tumagal lang ng isang araw, tumagal ng 8 araw. 8 araw. At bakit napakahalaga ng numerong ito? Ang numerong 8 ay numero rin ng kasakdalan.
Pero ito rin ang bilang ng araw na kinakailangan para makagawa ng bagong langis. Kaya, nang mamatay ang ilaw ng menorah, may nakahanda na siyang bagong langis para ituloy ang pagsindi nito. At sa ganitong paraan, hindi na kinailangang isara muli ang templo. Ibig sabihin, nasakop ng idolatriya ang templo, pero nang muling nalinis ang templo, wala nang nakapigil dito, kahit ang kakulangan sa langis, dahil naresolba ng Diyos ang problemang iyon. At ngayon, may tanong ako para sa'yo. Sana ay masagot ko. Nagtatanong din ako sa inyo. Mga kaibigan, gusto ko rin marinig ang opinyon ninyo. Meron tayong dalawang himala dito. Ang isang himala ay kaunting tao lang na walang pagsasanay militar ang nagkaroon ng napakalaking tagumpay sa militar. Ang tagumpay ng mga Makabeo laban sa dakilang hukbong Griego ay isang himala, walang duda. Ang ikalawang himala ay ang maliit na lalagyan ng langis na pang isang araw lang pero umabot ng 8 araw. Alin sa dalawang himala? Ilagay ninyo dito sa chat. Alin sa dalawang himala ang mas dakila? Hindi matukoy kung alin ang mas dakila. Ang digmaan o ang langis? Isang maliit na lalagyan ng langis na tumagal ng 8 araw o isang tagumpay sa digmaan? Laban sa anumang luhika, pareho silang himala, pareho silang mahalaga, pero alin sa kanila ang mas dakila? Alin ang mas may kabuluhan, ganun ba? Kaya, Sasabihin ko sa iyo, liwanag. kaya... Nagkamali ba ako? Walang tamang sagot, mga kaibigan. Yung mga tao sa chat dito ay nagsasabi na pareho, pareho, pareho. Pero mga kaibigan, ano ang nangyayari? Parehong mahalaga ang dalawang milagro, syempre. Tingnan nyo, may dumadaang motor. May delivery ako. Ang delivery mo. Para sa akin, mahalaga ang dalawang milagro. Pwede mong sabihin ang opinyon mo, pero ito ang personal kong opinyon. Ang tagumpay sa militar ay malaki at inabot ng maraming taon. Hindi lang isang labanan kundi marami, kabilang ang laban sa mga elepante. Para sa akin, mas malaki ang tagumpay sa militar. Ano ang opinyon mo? Pwede ba akong hindi sumang-ayon sa iyo? Pwede. Ganito kasi yon, nasa kamay ng tao ang tagumpay sa digmaan. 'Di ba? Halimbawa, laban sa mga elepante, laban sa hukbong Griego, isipin mo ang lakas, ang sinaunang Gresya. Ngayon, hindi mo na pwedeng pagtalunan ang liwanag. Isa itong himala na hindi gawa ng tao o kamay ng tao. Ganyan din ang sabi ng matatalinong Hudyo. Ipaliwanag ko, ha? Namana ko pala sa kanila kung ganon. Kaya, mahalaga ang dalawang himala. Pero ang himala na ipinagdiriwang natin, na mas inaalala natin kaysa sa isa pa, ay ang himala ng langis. Bakit kaya? Dahil sa himala ng digmaan, pwedeng sabihin na tayo ang may gawa. Maaaring sabihin ng iba, ako ang lumaban at nanalo sa mga Griego. Mas magaling kami, mas maganda estratehiya namin, mas malakas ako. Kami. Ang himala ng langis ay ganap na nasa kamay ng Diyos. Walang sino mang tao. Kayang gawin. Diyos lang ang kayang magpahaba ng langis ng 8 araw. Hindi ito magagawa ng tao. Malinaw na himala ito, kaya pareho silang himala ng Diyos. Pero mas madalas nating ipinagdiriwang ang himala ng langis. O kahit papaano, mas madalas nating itong inaalala para hindi tayo malagay sa panganib. Na ang ating likas na pagkatao ay magsabi, hindi tayo ang tumalo sa mga Griego. Tinulungan tayo ng Diyos na magtagumpay, at ang himala ng langis ay gawa ng Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Kaya't himalang dapat nating tandaan na ang liwanag ng mundo ay mula sa Diyos. Dito masayang nagdiriwang ang mga tao sa ating paligid. Mamaya ay magsisimula kaming umikot para ipakita sa inyo ang nangyayari dito sa barangay. Hindi ko alam kung naririnig ninyo rito. Tingnan doon, ipapakita ko. Nandito sila, nagdadasal sa gilid, at marami pang tao sa kalsada ang magdadasal. Kaya ipapakita namin ito sa inyo. Kaya mga kaibigan, huwag mag-alala. Ipapakita namin lahat sa inyo. Pero ayun, ang ideya talaga. Opa. Sandali lang mga kaibigan. Naririnig niyo ba ang kanta ng pamilya? Sa tingin ko, hindi nila maririnig mula rito kasi hindi sapat na malapit ang mikropono. Mga teknikal na problema, pero may dalawang himala tayo. Lahat ay galing sa Diyos, pero ang himala ng langis ay nagpapokus sa himala at kasaganahan mula sa Diyos.
at ipagdiwang ang pista ng mga ilaw. Isa itong napakamakabuluhang bagay. Napakamakabuluhan nito, mga kaibigan, dahil nakikita natin kung paano sinusubukan ng kadiliman na sakupin ang mundo. Nakikita natin, malinaw kong nakikita, sa aking palagay, na may aktibong nagaganap na espiritual na labanan sa mundo. Ang liwanag laban sa kadiliman, laban sa dilim, at nakikita natin ang labanan na ito. Dahil dito, nandito tayo sa Jerusalem. May pagkakataon tayong magdala ng liwanag sa mundo, magsindi ng kandila, alalahanin ang mga himala ng Diyos, at ipahayag na walang makakapagpatay ng ating liwanag. Perpekto, Alin. At may gusto ka rin bang sabihin? Ako, sa totoo lang, sobrang natutuwa ako sa lahat ng itinuro mo, di ba? Pangalawa, hindi ko alam kung dapat bang sabihin sa gitna ng kasiyahan, di ba? Pero ngayon ay sisindihan natin ang ikawalong at huling kandila ng Hanukkah. Makikita niyo mamaya. Sa bahay, plaza at iba pang lugar. Pero may isang natatanging taon na tatatak sa kasaysayan. Sa unang kandila, alam niyo kung ano ang nangyari sa Australia. Hindi ko alam kung paano ipinakita ng media sa Brazil. Sana ipinakita nila ang nangyari. Kayo ay maaaring, pwede ninyong ilagay dito kung ang media sa Brazil ay nagsabi o hindi tungkol sa nangyari sa Australia 7 araw na ang nakalipas. Kaya, Nagkaroon ng isang malaking krimen. isang pag-atake. At dito namatay ang 15 tao. At siguro, habang nandito tayo sa Jerusalem, gusto kong magbigay ng paalala dito. May isang tao na nakahuli sa isa sa mga masasamang tao. Kailangan nating mag-ingat sa mga sinasabi natin. Kung alisin ng YouTube ang live natin, hayaan na. Dapat nating sabihin ang totoo. Ang nangyari sa Australia ay teroristang pag-atake. Sa unang araw ng pista ng mga ilaw, habang ipinagdiriwang ng mga tao ang himala at liwanag ng Diyos, 2 terorista ang dumating at gumawa ng masaker sa dalampasigan sa Australia, kung saan ginaganap ang pista. Makikita ninyo rito ang mga menora, ang mga hanukeo ng Jerusalem, at mayroon din sa Bondi Beach, Australia. At sila ay nagsagawa ng isang teroristang pag-atake, 2 terorista na mag-ama at sila ay na-brainwash ng Islam. Radikal, sila ang gumawa ng teroristang pag-atake na iyon. Gusto ko lang sabihin na may nangyaring himala. Mas marami pang tao ang namatay sana kung wala ang isang lalaki na dating retiradong pulis na Australiano. May lalaking tumalon kahit walang armas. Sobrang tapang nun. Madalas itong lumabas sa media, kaya nagawa niyang mapigil yung pangalawang terorista at dahil doon mas kaunti ang namatay. Pero dito, kailangan din nating maniwala sa isang himala. Ang taong nagligtas sa mga Hudyo ay isang Muslim. Oo, Ahmad al-Ahmad ang pangalan niya. Kailangan din siyang banggitin. Kaya dapat tayong maniwala sa himalang sinasabi ng Diyos. Magkakaroon tayo ng solusyon at pagkakaibigan sa lahat ng tao. Naganap ito sa Australia at may mga nagbubulag-bulagan tungkol dito. Diba? Tayo ay nagsasalita tungkol sa antisemitismo. Lumaki ako na naririnig at nakakaranas ng antisemitismo. Sa kasamaang palad, dito sa Brazil, naaalala natin ang isang pananaksak, pati na rin, na nangyari sa Porto Alegre, laban sa mga kabataang miyembro ng komunidad ng mga Hudyo. Salamat sa Diyos, ligtas sila. Pero dumarami rin ang mga antisemitikong pisikal na pag-atake dito sa Brazil mula Oktubre 7. At naaalala ko, kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa antisemitismo, sinasabi ng mga tao na guni-guni lang daw yan ng mga Hudyo. Ganun daw talaga, kaya nandito siya. Ito ay, alam nyo ba, ang Rappi ng Brazil, itong mga telentrega ng pagkain? Dito, ito mismo ay isang Israeli na bersyon ng telentrega ng pagkain. Sabi nila, guni-guni lang ng mga Hudyo ang pag-uusig at hindi naman daw ito personal. May isang bagay akong nabanggit, na itong labanan, itong espiritual na labanan ay nangyayari, may pisikal na labanan din na nagaganap. At hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa galit na umiiral sa mundo, sa mga pag-uusig na nangyayari sa mundo. Nakikita natin ang mga Hudyo na labis na inuusig dito sa Israel
at sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita rin natin ang mga pag-uusig sa mga Kristiyano at hindi lang ito ngayon nangyayari. Hindi lang ito nagsimula 1 o 2 taon na ang nakalipas. Nakikita natin ang mga nangyayari sa Nigeria at Congo, mga masaker sa Kristiyano at iba pang labanan. Hindi natin pwedeng ipikit ang mata sa mga ito. Mapapansin nating hindi sila basta pumipili ng petsa para umatake sa komunidad ng mga Hudyo. Ang pinakamalaking pag-atake sa makabagong kasaysayan ng Israel ay noong Oktubre 7 na siyang huling araw. Noong 2023. Noong ika-7 ng Oktubre, 2023 araw ng Simchat Torah at huling araw ng pista ng mga tabernakulo sa Rosh Hashanah, naganap ang pag-atake laban sa mga Hudyo sa buong mundo, hindi lang sa Israel. Ganito rin ang nangyari noong Yom Kippur, may pag-atake din sa labas ng Israel laban sa mga Hudyo. Sa pista ng mga ilaw, nauulit ito kapag nagtitipon ang mga tao para manalangin at ipagdiwang ang mga himala ng Diyos. Lalo pa tayong inaatake at nakikita rin ito sa Europa. Nakikita natin na kinansela ang mga pagdiriwang tulad ng Pasko dahil sa mga banta, pati na rin sa Paris at Alemanya. Ibig sabihin, nakikita rin natin. Dito sa gitnang silangan, isa sa mga araw na pinakamaraming pag-atake laban sa mga Kristiyano ay kadalasan sa pista ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay nasa simbahan at nagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, may mga pag-atake sa iba't ibang lugar dito sa gitnang silangan. Hindi ko sure kung alam ng mga manonood na may 2 akong anak na babae, Lahat kayo ay kilala si Aline, syempre, pero ang panganay kong anak ay si Ana at siya ay nakatira sa Zurich. Nag-usap kami sa telepono kamakailan at ipinakita niya sa akin ang isang di paniwalaang bagay para sa Zurich. Para sa Switzerland, ang mga Christmas market sa Switzerland ay lubos na pinalilibutan ng seguridad para maiwasan ang mga pag-atake tulad ng sinabi mo. Sa France, kinansela ang Champs-Élysées. Sa Germany, marami ring pag-aalala para hindi magkaroon ng pag-atake laban sa mga taong may ibang pananampalataya, di ba? Pero sa huli, Oo, sa palagay ko panahon na para maglakad tayo sa kalsada ng Jerusalem. Tay, ikaw na lang maghawak ng cellphone para hindi mawala ang internet. Mas lapit dito sa atin. sinusunod ko lahat ng utos mo para ba ito sa pag-charge? Tingnan mo dito, itong batang to, hindi nila... Dito, hayaan mo dito, tingnan mo. Nandito siya. Tingnan nyo mga kaibigan. Nilalagay ang maliliit na bote ng langis. Tingnan nyo dito. Kinukuha niya ang hanukaya, ang kandelabro na may 9 na braso at nilalagay ang mga maliit na bote ng langis at magsisindi rin sila dito mamaya. Isa ito sa mga 12 ng hanukiya o mga kandelabro na nandito sa barangay at nakita kong may ilang tao na nagtatanong dito. Pero kung ang kandelabro sa templo ay may 7 braso, bakit malinaw na 9 ang nandito? Makikita natin na may 4 sa gilid at 1 sa gitna. Mga kaibigan, ang kandelabro na ito ay hindi ang kandelabro ng templo. Ito ay ang kandelabro ng Hanukkah. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba. Ang kandelabro na ito, sinisindihan natin ng 1 beses. Ibig sabihin, 8 beses. Ibig sabihin, sinisindihan ito sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng 8 araw, 1 beses sa 1 taon na nangyayari tuwing Disyembre. Unang araw, 1 kandila. Ikalawa, 2. Pangatlo, 3. Pang-4, 4. Ngayon, ika-8 araw kaya lahat sinisindihan. At narito ang ika-9 na kandila na siyang pangunahing kandila. Ginagamit ito para sindihan ng iba pa. Kaya ang totoong hanukaya ay may 8 braso. At maaari ring itong magkaroon ng 9. Pero sa totoo lang, 8 ay sapat na. Minsan, gusto ng mga tao ng 9 na ginagamit para sindihan ang iba pa. Pero hindi ito ang kandelabro ng templo ng Jerusalem. Tingnan mo, dito, bumalik ang bata para tapusin ang paglalagay ng langis. Dito, nakita niyang may kulang pa ng kaunti at, sa totoo lang, anong klaseng langis ba ang ginagamit? Nabasa ko doon sa label, pero ito rin ang ginagamit dito. Ito ay langis ng oliba. Eksaktong katulad ng sa templo ng Jerusalem. Kaya kahit na ang pinagmulan ng himala ay mula sa kandelabro ng templo, ang kandelabro ng Hanukkah ay may 9 na braso o 8. At dito, naglalakad kami ngayon sa loob ng baryong ito para makita ninyo ng kaunti ang mga selebrasyon kasama kami. At sa totoo lang, isang bagay na baka hindi ninyo alam, si Jesus ay nagdiriwang din ng Hanukkah.
Mayroon tayong isang talata sa Biblia na nagsasabing si Jesus ay nasa templo noong pagdiriwang ng pista ng mga ilaw. Kaya hindi naman sinasabing siya mismo ang nagdiriwang ng pista ng mga ilaw, pero nasa templo siya. Kaya nakibahagi siya direkta man o hindi direkta. At doon, ang mga tao ay nagsisindi ng mga kandila, kaya lalapit tayo roon para makita at marinig nyo rin ang mga tao. Minsan mahina ang boses ko para hindi makaistorbo sa seremonya. Narito ang mga kanta ng Hanukkah. Salamat. Tingnan nyo rito, mga kaibigan, inalok nila tayo ng tsaa na gawa sa yerba buena. Tingnan nyo mga kaibigan, tuloy tayo sa lakad. Tingnan nyo rito, ang ganda mga kaibigan, nagsimula na itong magliwanag. Ngayon, mananahimik muna ako sandali para marinig nyo rin ang mga tugtugin. Sabihin kung malinaw niyong naririnig ang musika. Tara, tuloy tayo sa paglakad mga kaibigan. Pero ang naririnig natin ay mga awit ng pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao ay lumalabas ng lungsod para magdiwang. Dito, mga kaibigan, makikita natin ang pagkakaisa. Ngayon, taglamig dito, malamig ngayon, siguro mga 10 hanggang 15 degree ang temperatura. Ngayon, ang mga taong talagang nakatira dito sa barangay ay pumupunta at naglalagay dito. Tingnan mo, libre ito. Mga candy tsaa, kaya pumupunta rin sila dito para tumugtog ng musika. At ito ang paraan namin para magdala ng kaunting liwanag sa mundo. Mga kaibigan, ito ang paraan naming magdala ng liwanag sa mundo. Naalalahanin ang mga himala ng Diyos. At araw-araw nating tandaan na hindi kailanman magwawagi ang kadiliman, mga kaibigan. Kaya, ang ganda nitong makita. Pagkatapos ng 2 taon ng digmaan, muling namayani ang kapayapaan at bumalik ang saya sa mga mukha ng mga tao. Ang mga bata sa kalsada na nagpapaalala ng propesiya na nagsasabing babalik ang mga bata sa mga plaza ng Jerusalem. Ang matatanda ay uupo hawak ang tungkod sa mga upuan ng plaza, gaya ng nakikita natin ngayon.
Habang sa Europa madalas nating nakikita ang takot, dito naman ay kasiyahan at pagsamba sa Diyos ang ating nasasaksihan. At isang kawili-wiling tradisyon ay sinasabi na kailangan nating sindihan ang Hanukya, kailangan nating sindihan ang kandelabra sa labas ng bahay o sa mga bintana. Dahil ang ilaw ay hindi lang para sa atin, hindi lang para sa nagsisindi ng mga kandila, kundi kailangan nating magbigay liwanag para sa buong mundo. At dahil dito, nakikita natin kung paano inilalagay ng mga tao ito mismo sa labas din. Naririnig ko dito na may iba pang nagsisindi, tingnan natin kung mahahanap natin kung saan ito nanggagaling. Tingnan natin kung mahahanap natin. Palagay ko may isa o dalawa dito sa sinagoga. Dito, nakikita rin natin ang mga tao. Nakatira sila sa gusaling ito at pumunta sila sa may pintuan ng gusali para magsindi ng mga kandila. At ang mga tao ay nanonood, nagsasama-sama. Ang mga taong ito ay katulad din natin na dumadaan lang sa kalsada, na napadaan lang at pumunta rito para manood. Hihinto muna ako sandali para marinig ninyo. Mga kaibigan, tuloy tayo. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang lugar na personal para sa akin. Dito, tingnan ninyo ang Kalye Lakish. Ang Kalye Lakish, at kung magpapatuloy tayo sa paglalakad dito sa Kalye Lakish at hahanapin natin ang numero 3. Dito, tingnan mo. Mabilis akong naglalakad para makarating tayo agad. Kaya dito ang Lakish numero 1. At ang pinto sa tabi ay Lakish numero 3. At guys, dito ang bahay ko dati. Ito mismo, ito talaga. Itong dalawa. Dito ako tumira guys, ilang taon din. Dito talaga ako tumira, sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung ilang taon. Pero dito ako tumira at ito ang bahay ko noon. Kaya, para makilala nyo ng kaunti, gaya ng nakikita nyo, ang lugar na ito. Ito ay isang makasaysayang kalye. Gaya ng nakikita nyo, at dahil doon, medyo madilim dito. Humihingi ako ng paumanhin, pero natatandaan talaga ng tatay ko ang lugar na ito. Sobrang galing. Sige. Ngayon, bumalik ako dito sa barangay ng Naklao na antig ako nang maalala ko noong pumunta ako dito para makasama ka. Ibinigay sa akin ni Aline ang kwarto niya at natulog siya sa sala. Napakabait niyang anak. Maliit lang ang apartment, kitnet lang, kaya iisang maliit na kwarto lang. At magkasama-sama lahat. 50 metro kwadrado lang iyon. Sinasabi nilang naglalag. Nandito kasi kami, hindi, pero dito talaga ang internet. Siguro mas okay na ngayon? Sabihin mo kung gumanda na, naglakad ako ng konti. Sa tingin ko dapat ayos na. Palit tayo ng pwesto, tatay, ako nahahawak nito. Kaya mga kaibigan, sinabi ko sa simula ng live na kung saan ako nakatira ay walang magandang koneksyon ng internet at hindi ako nagsisinungaling. Nagsimulang mawala ang internet sa amin kaya nandito kami ngayon. Makikita mo talaga kung paano umiikot ang mundo. Dahil ang pangalan ng kalsadang ito ay Laquis,
Isang biblikal na lungsod, ito ang pangalawang pinakamahalagang lungsod ng Juda. Isang napakahalagang makasaysayang lugar. At naglagay sila ng kalsada dito sa Jerusalem bilang parangal sa lakwis. Dahil ang Jerusalem ang pinakamahalagang lungsod. At pangalawa ang lakwis. Sa totoo lang, magkaugnay ang dalawang lungsod. Ang lahat ng hari ng Juda ay naninirahan sa Jerusalem. At ang pangalawang palasyo nila ay nasa lakwis, kaya may palasyo rin doon. Magkaugnay talaga ang dalawang lungsod. At nakikita ninyo kung paano umiikot ang mundo. Dahil nakatira ako dito, ilang taon na ang nakalipas. Bago ako ikinasal, dito ako nakatira at ngayon ay nakikilahok ako sa mga arkeolohikal na paghuhukay sa lakwis. Hindi ko inakala noon, habang nag-aaral at naninirahan dito, na darating ang araw na makakapaghukay ako mismo sa lakwis gamit ang sarili kong kamay. Kaya isa ito sa mga karanasang hindi ko mailarawan sa aking buhay. Ang makasali sa mga arkeolohikal na paghuhukay, lalo na dito sa lakwis. At para sa mga hindi pa nakakaalam, naglunsad kami para sa susunod na taon, para sa Hulyo ng 2026, mga arkeolohikal na paghuhukay sa lakwis, na maaari kayong sumali, kaya ang mga paghuhukay ay kinokoordina at may partisipasyon ng arkeologong si Rodrigo Silva, kaya ang tatay ko ay sobrang tagahanga rin niya. Pero ang arkeologong si Rodrigo Silva ang mangunguna at magbabantay sa mga paghuhukay sa lakwis. At pagkatapos, mga kaibigan, pati na rin ang paglalakbay sa Israel. Kaya sasali kayo sa mga arkeolohikal na paghuhukay sa lakwis at maglalakbay din kayo sa Israel. Sa mga pinakakamanghamanghang lugar, mula Hilaga hanggang Timog, makikilala ninyo ang mga lugar ng misteryo ni Jesus, makikilala ninyo ang Jerusalem, makikita ninyo ang Dead Sea, kaya talaga namang isang kamanghamanghang paglalakbay ito na may paghuhukay at paglalakbay. May bakanting pwesto pa ngayon, kaya pwedeng sumali ang gustong sumali ngayong Hulyo 2026. Bisitahin ang website na Israel kasama si aline.com.br para sa mga presyo at impormasyon. Nandoon lahat ng kailangan ninyong malaman sa paglalakbay. Ang aming mga biyahe, lalo na ang karabana ng Israel, kasama sina Aline at Rodrigo Silva, ay may kasamang paghuhukay ng arkeolohiya sa lakwis. Kaya, talagang magiging kamangha-mangha ito. Kung gusto ninyong sumali, nandyan din ang link para sa website sa ibaba, sa description at nakapin din sa chat. Talaga, kung sino man ang sasama sa amin, siguradong hindi ito malilimutang karanasan. Kung may mairerekomenda akong karanasan sa kahit sino, ito na yon. Ang mag-uukay gamit ang sariling kamay sa kasaysayan ng Jerusalem at ang makabalik sa naklaot ay talaga namang nakakapagpasaya para sa akin. Maglalakad pa tayo ng kaunti para ipakita ang nangyayari sa barangay. Tara, Tara na mga kaibigan. Tingnan ko lang dito. Heto, tingnan ninyo mga kaibigan. Lakwis ay napakahalaga kaya pinararangalan dito, isa sa mga unang barangay ng Jerusalem. At magpapatuloy tayong maglakad mga kaibigan. Tingnan ninyo ito, ang ganda. Isipin ninyo ang maglakad dito, kayo mismo ay narito, talagang konektado sa kasaysayan. Walang lugar sa mundo na tulad ng Jerusalem. Kaya naman, talagang isang karanasan na minsan lang sa buhay ang magawa ito. Maglalakad pa tayo para ipakita ang iba pang bagay. ang Hanukkah. Dito, tingnan mo. Sa totoo lang, sa tingin ko, na isa itong isang magandang bagay na nandito ako. At nakita ko rin na may naglagay dito sa mga komento na dito, sandali, tingnan ko. Nakita ko dito na may isang tao na nagkomento kung paano tayo pinapayagan ng internet na gawin ang mga bagay sa panahon ngayon at totoo iyon. Ibig sabihin, isang bagay na imposibleng mangyari ilang dekada na ang nakalipas. Dito, magsisimula na silang magsindi ng Hanukaya, kaya mananahimik muna ako para mapanood ninyo. Tingnan nyo kung ganda ng pagsali ng mga bata. At ito rin, sa tingin ko, ay isang napakagandang bagay, ang pagtuturo sa mga bata. Ibig sabihin, ito ang oras para doon.
sila ngayon. Sila ang nag-aasikaso ng lahat dito. Tingnan mo, may grupong paparating sa likod. Kaya, wala ako sa loob ng lungsod. Luma na. Amen. Amen. Hmm? Amen. Sige, tara na mga kaibigan. Para sa mga nagtatanong kung ano ang ginagawa niya, ang dasal na ginagawa niya ay Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Ibig sabihin, pinagpala ka, hari ng Sansinukob, at ang kasunod ng dasal ay na gumawa ng mga himala para sa ating mga patriarka, para sa ating mga ninuno, sa mga araw na ito, noong panahong iyon. Kaya talaga namang sila ay nandoon, nagdarasal, literal na inaalala ang mga himala ng Diyos. Kaya, ito ang mga salitang binibigkas, at sa tingin ko ay talagang maganda ito. At ang sinasabi ko nga, ay makita ang lahat ng edad. Nakikita natin, mula sa mga pinakamatatanda hanggang sa mga maliliit na bata, lahat ay lumalabas sa mga kalsada. At sa tingin ko, ito ang bahagi ng sikreto ng mahabang buhay ng mga tao ng Israel. Ibig sabihin, ang edukasyon sa mga bata, hindi lang matatanda ang lumalabas, isinasama nila ang mga bata. Minsan mahirap isama ang mga bata. Mas madali kung matatanda lang ang pupunta. Gusto nilang isama ang mga bata para makita at matutunan nila ang kasaysayan ng Israel at mga himala ng Diyos. Tara na. Dadaan tayo. Dito, mga kaibigan, maghahanap ako ng ibang kalsada para ipakita sa inyo.
Pero nakikita nyo, ibig kong sabihin, sinama nila ang tatay ko at isinayaw siya. Ibig kong sabihin, hindi nila iniintindi kung sino siya, gusto lang nilang ibahagi ang saya sa lahat. Tingnan mo yung batang lalaki dito sa harap. Alin, nasira ko ba yung video mo nung sumasayaw ka? Tingnan mo rin dito ang pamilya ninyo. Makikita mo rin dito ang isang matandang lalaki na nagdiriwang ng pista sa sarili niyang paraan, mag-isa sa may pintuan ng gusali. Ayokong istorbohin siya, pero nakikita natin. May mga tumatayo, kumakanta, sumasayaw, at may nag-iisa lang na nagdarasal. Iba-iba ang paraan ng bawat isa. Tingnan mo dito, ang ganda rin ng lugar na ito, mga kaibigan, dito sa Naklaot. 50 minuto na tayo dito, Itay, naniniwala ka ba? Diyos ko, ganun na katagal. Matagal na rin. Marami pang kasiyahan ang mangyayari, ibig sabihin, tuloy pa ang party sa mga susunod na oras. Sinasabi ng tradisyon na kailangang sindihan ang mga kandila, nagsisimula silang sindihan kapag nagsisimula ng lumubog ang araw. At kailangan matapos sindihan lahat ng mga ito, kahit papaano bago umalis ang huling tao sa perya. O, tingnan nyo, ang ganda mga kaibigan. Yung ipinakita mo tungkol sa batang lalaki, Sa parehong lugar kung saan tayo nagsimula ngayon, dito rin tayo nagtatapos ngayong araw. Tingnan mo, naway magtagumpay lagi ang liwanag laban sa dilim at hindi mawala ang pananampalataya sa Diyos. At naaalala natin na tulad noong panahon ng mga Makabeo, may mga taong nagtangkang magdala ng idolatriya sa Israel. Sinubukan nilang pabagsakin ang Israel at agawin ang templo ng Jerusalem, pero nabigo sila. At narito siya, 2,200 taon matapos ang mga Griego, noong wala na ang mga Griego. At kahit na umiiral pa ang Gresya, hindi na iyon ang parehong mga tao, wala na silang parehong kultura, wala na silang parehong relihiyon, parehong pananampalataya. Ibig sabihin, nagbago na talaga ang Gresya? Habang nangyayari iyon, narito pa rin ang mga Israelita para ikwento ang kanilang kasaysayan. At sa palagay ko, iyon ang ating tagumpay sa araw na ito at naway palaging magwagi ang liwanag. maraming salamat sa iyo sa pagsali ulit sa isa mo pang video, isang live. At gusto kong sabihin ang isang expression sa Hebreo, gusto kong isalin mo ito. Ito ang sinasabi natin tuwing pista, Chag Sameach. Chag Sameach, magandang pista. Chag Hanukkah Sameach, magandang pista ng Hanukkah para sa lahat. Pagpalain kayo ng Diyos ngayong linggo at magkita tayo sa susunod. Mahalaga rin ito para sa mga nagdiriwang ng Pasko. Ilang araw na lang at mangyayari na. Kaya gusto rin naming batiin ang lahat ng isang maligaya at pinagpalang Pasko sa lahat ng nagdiriwang. At isang halik, paalam, paalam. Shalom. Shalom, shalom. Maraming salamat.